Alam kong itong mga talatang ito ay alam na po natin. Ito po yung tungkol sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon, no? Yung po tinatawag natin sa English na transfiguration. Sa history kasi ng creation, naunang ginawa ng Diyos ang mga adults, no? Nagkaroon ng pagkatapos noon nagkaroon ng tinatawag na reproduction. At doon sa reproduction, yung mga insekto kakaiba ang dinadaan nila. Meron silang mga stages ng kanilang na bago sila maging adult. Alam po natin to. Halimbawa tulad ng mga langaw, paru-paro, lamok, meron silang merong 4 stages sila, no? Yung una, itlog, tapos nagiging uod, nagiging pupa, at nagiging adult. Ito po yung tinatawag nating metamorphosis, no? Yung pagkakaroon ng pagbabago ng anyo. At itong metamorphosis ay ginamit din sa ibang mga talata sa Biblia. Halimbawa sa 1 Corinthians chapter sa 2 Corinthians chapter 3 hanggang 4 makikita po natin 'yan. Doon pa sa ibang pang mga sa Romans makikita rin po natin 'yan, no? Yung salitang metamorphosis o yung salitang transform o transfigure. Ito pong isa po sa mga great experiences ito ng mga apostol, yung makita yung Panginoon doon sa bundok na siya ay nagbagong anyo. At isa sa mga experiences ng mga apostol, yung takot na naranasan nila habang nakita nila yung Panginoon na mismo sa harap nila ay biglang nagbago yung anyo, no? Maliban pa doon, yung Panginoon ay yung ulap na bumaba sa kanila at merong tinig na lumabas o narinig sila at nangyari at nung marinig nila yun, sila ay napasubasob sa takot. Ito pong experience na ito ay isinalaysay ni Pedro doon sa chapter o sa 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18. Sabi nito, kundi kami ay mga naging saksing nakakita ng kanyang karangalan sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian ang dumating sa kanyang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Ito rin yung sinabi ni John doon sa John chapter 1 verse 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong na ng ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya lang itong si James na kapatid ni John ay hindi na nakita yung hindi na naisulat yung pangyayari na yon dahil pinapatay na siya ni Herodes doon sa chapter 12 ng book ng Acts, no? Pinatay siya dahil pinugutan yata siya ng ulo. So ang nakikita po natin dito ay yung tinatawag na glory o yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. At dito ko nga kinuha yung title ng ating pag-uusapan, The Glory of Christ.
Yumuko po muna tayo sandali bago tayo magpatuloy. Tayo po'y manalangin. Ama, kaibuti mo po sa bawat isa sa amin. Tunay nga o Diyos na Ikaw ang binibigyan namin ng kaluwalhatian. Hayaan mong mahayag o Diyos ang iyong kaluwalhatian sa gitnang ito, Panginoon. Hayaan mo o Diyos na Ikaw ay aming mabigyan ng kapurihan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Nihiling namin, Panginoon, ang paggabay ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Pangalan ni Jesus. Amen. Pag pinag-usapan ang glory, no, ay hindi lamang ito tumutukoy doon sa tinatawag na yung nagliliwanag na ilaw, no? Hindi lang ito tumutukoy doon sa yung gaya ng pinapakita doon sa na nakikita natin sa langit, halimbawa yung liwanag ng araw, yung liwanag na nakakasilaw, hindi lamang po yun ang tinutukoy ng salitang glory. Doon sa chapter 19 ng Aklat ng Mga Awit, sinasabi ron na creation declares the glory of God. Tumutukoy din ang glory sa mga gawang kamangha-mangha ng Diyos, no? Yung salita pong Greek na doxa ay nagsisignify din ng glory ng Diyos. Halimbawa, yung kanyang karangalan, yung state of blessedness niya, yung kanyang majesty, lagi itong kasama doon sa glory niya. At sinasabi doon sa chapter 15 ng 1 Corinthians verse 41, binabanggit dito yung iba't ibang mga uri ng kaluwalhatian, tulad halimbawa ng iba ang kaluwalhatian ng araw, iba ang kaluwalhatian ng buwan, at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itinanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na muli na may kaluwalhatian. So ito po yung mga gawa ng Diyos na masasabi nating glorious, no? Ando doon yung kanyang glory. Doon sa mga halimbawa sa sports, pagka ang isang pinakaabangan nating halimbawa isang boxer, sikat na boxer, at ang mga kalaban niya ay isang napakahusay rin na boxer. Kung minsan binibigyan ng titulo yun ng yung kanilang magiging laban, ano? Halimbawa, yung laban ni kalimutan ko yung pangalan ng boxer na yun. Pero ang sabi ron ay yung pride and glory, no? Yung mga bagay na gusto nilang mapanatili sa kanila, yung kanilang galing sa pakikipaglaban, nakalaan doon yung kanyang pride and glory. Okay? So sa pamamagitan nun, makikita mo rin doon, ginagamit din doon yung salitang glory. Naalala ko nga yung isang tula ni Ralph Waldo Emerson, no? Yung To Helen, merong isang linya ron nakalagay, to the glory that was Greece and the grandeur that was Rome. Kasi pinapakita ron yung isang babaeng napakaganda, no? Na si Helen ay itinulad niya itong kagandahan ni Helen na ito nung siya ay papauwi na doon sa kanyang lugar. Yung tinumbas niya ito doon sa glory ng Greece at nung grandeur ng Rome. Kasi itong Greece, ito yung pinagmula, dito nagmula ang lahat ng magagaling na mga philosophers. Dito rin nagsimula yung siyensya at yung tinatawag nating arts, no? Sa Rome naman, nandito rin nagsimula yung pinakamahuhusay na engineers, no? Yung mga aqueducts nila. Basta yung tungkol sa engineering, makikita mo doon, no? So nagpapakita ito ng glory ng isang bansa pagdating doon sa husay at galing. Pero dito po sa pinag-aaralan natin, itong glory na ipinakita sa pamamagitan ng transfiguration ng ating Panginoon, yung tinatawag na
Shekinah glory, no? Yung manifest presence ng Diyos na kuminsan pinapakita ito sa pamamagitan ng mga theophanies o yung manifestasyon ng Diyos sa pamamagitan ng ulap o kaya ng apoy o kaya ng mga liwanag na makikita natin doon sa Old Testament. No? Ngayon, ano ba yung significance ng transfiguration para sa mga apostol at para sa atin din, no? Ito rin po ay makikita natin doon sa Mark chapter 9, no? Yung kwento na ito. Sa Mark chapter 9 verse 2 to 7, ganun din sa Luke chapter 9 verse 28 hanggang 35. So ang transfiguration ay hindi lamang nagpapakita ng tinatawag na divine nature ni Jesus, kundi ng isang preview ng kanyang kaluwalhatian. Halimbawa sa kanyang resurrection, yung kaluwalhatian ng kanyang resurrection at yung kanyang pagbabalik. Sa kanyang resurrection kasi siya nagkaroon ng tinatawag nating glorified body. At yung pagbabalik niya, no? Sa kanyang muling pagbabalik, kasama niya yung mga anghel, makikita natin yung kanyang kaluwalhatian. Makikita natin yan doon sa Matthew chapter 25, 26, sa Mark chapter 13, yung tungkol sa kaluwalhatian ng kanyang pagbabalik. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, sinasabi rin po yung pagbabalik ng ating Panginoon. So ang transfiguration ay merong napakalalim na significance para doon sa tatlong apostol na umakyat doon, no? Ito nga si Peter, si James at saka si John. At ano yung significance noon kung bakit ginawa ng ating Panginoon, sinama sila doon. 12 silang apostol pero 3 lang silang sinama doon, no? Ang isa sa mga dahilan niyan ay para mapalakas yung kanilang faith. Mapalakas yung kanilang pananampalataya. Dahil inihahanda sila doon sa darating na persecution, no? Kasi nung panahon na yon, si Jesus Christ ay nakaano nang pumunta sa Jerusalem para harapin yung plano ng Diyos na gagawin nila doon sa Jerusalem. Kung maalaala natin, bago nagsimula itong dito sa chapter 17 ng Matthew, meron doon sa chapter 16 na i-preach natin nung mga nakaraang linggo tungkol sa pagtatayo ni Jesus Christ ng kanyang church, no? Na binanggit doon na upon this rock I will build my church, di ba? At simula noon ay hinanda na niya yung kanyang sarili para sa mangyayari sa kanya. At ito nga ay yung pagpapakita ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian doon sa bundok ng Tabor, no? Ay para mapalakas ang pananampalataya nitong tatlong mga alagad niya. At hindi lamang yung pagpapakita o yung transfiguration ni Jesus Christ ang merong significance yung may significance doon, kundi yung pagpapakita rin ng dalawa, no? Na si Moses at saka ni Elijah. Tingnan po natin dito sa verse 1. Sabi rito, at pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya at dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Okay? So ang isinama ng Panginoon dito ay ang dalawang anak ni Zebedee na si James at saka si Juan, ganun din si Pedro. Sinama sila dahil sila yung pinakamas paborito o mas pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Kasi sila rin yung isinama ni Jesus Christ nung si Jesus Christ ay nanalangin doon sa garden ng Gethsemane, no? Siguro sa mas yung closeness ni Jesus Christ ay iba, no? Sa tatlong ito kaysa doon sa ibang mga
apostol niya sa ibang mga alagad. So, sa Mark chapter 5, verse 37, ano? Ay nung binuhay ni Jesus Christ yung anak na babae ng pinuno ng sinagoga. Kasama rin itong tatlo, no? Kasi siguro talagang mas pinagkakatiwalaan ng Panginoon itong tatlong to, no? Sabi ni John Mark, kailangan niya ng witness, no? Doon sa transfiguration niya. Kasi pagkatapos ng kanyang resurrection, ay sa kanilang pinayagan ng ating Panginoon na sabihin, mag-ano sila, sa kanya na lang sabihin. Pero sa ngayon, pagbaba nila ng bundok, kung huwag niyong ipagsasabi kahit kanino kung ano yung inyong nakita. Kundi pagkatapos na ng resurrection, saka pa lang pwedeng sabihin ito ng mga alagad yung tungkol sa kanilang nakita. Kasi sinasabi doon sa Deuteronomy chapter 19, no? Verse 15, na tatlo lang, ang dalawa o tatlo pwede nang maging witness. At makukumpirma lang ang kanilang sinaksihan kung tatlo sila. Pero itong bundok na ito, na sabi ko kanina ay Tabor, no? Pero meron din kasasabi na ito ay bundok ng Hermon, no? Na kung saan si Jesus Christ ay sinama niya yung doon sa may kung naalala natin doon sa tinatawag na lugar ng Caesarea Philippi, na nandoon may yungib na malaki doon at pinakita ng ating Panginoon yung tinasabing gates of hell, no? Na doon hinahagis yung mga bata kasi mayroong ilog doon na hinahagis yung mga batang, yung mga sanggol para i-alay. Ganun pa man, hindi rin natin alam kung anong klaseng bundok kasi hindi naman sinabi rito sa text, no? Pero kadalasan ng mga pinupuntahan nila, lalo na pag sinasama nila itong mga alagad, ay bundok, no? Sa bundok ng Olibo, at sa Old Testament, makikita rin natin dyan na yung gaya ni Moses, gaya ng Panginoong Hesus, si Moses, nung nagliwanag yung kanyang mukha, andun din sa bundok, no? Sabi sa verse 2, at nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. Okay? Yung word na transfigure na pinagmula ng salitang English na metamorphosis, ito yung talagang ginamit dito ng ibig sabihin ay matransform in the sense of changing the appearance from within. Yun. Yung magbago yung anyo na hindi katulad ng pagbabago ng anyo ng mga insekto na naging uod muna, no? Tapos naging pupa saka lang naging adult. Ang pagbabago rito ni Jesus Christ ay hindi naman nabago yung anyo ng kanyang katawan, kundi dahil sa sobrang liwanag na nagmanifest, no? Yung glory na lumabas sa kanya, nagbago yung kanyang appearance. Kumbaga yung kanyang katawan na siyang lumalambong doon sa sa glory na yon ay pansamantalang nabuksan, no? Sa book ni Mark, ang sabi doon, kasi hindi binanggit dito sa book ni Matthew, yung kanyang mga damit ay nangagningning na nagsiputing maigi na wala raw dito daw sa lupa ay walang nakapagpaputi noon. Kahit anong sabong panlabas siguro yung hindi pwedeng maging puti na kagaya noon. At tumagos nga sa kanyang damit ang liwanag, no? Kung babalikan natin si Moses, nagtalokbong ng kanyang mukha, pero hindi nga yata lumabas yung liwanag, yung luwalhati doon sa tinalokbong niya. Samantalang itong ating Panginoon, sa sobrang kaluwalhatian ng kanyang katawan, yung damit na kahit may kulay ay magiging puti sa sobrang liwanag ng kanyang kaluwalhatian. At
Ang sabi nga roon ay, dito ay katulad ng araw, no? Nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at walang sino mang pwedeng tumingin doon. Hindi ito yung glory na nakita doon sa mukha ni Moises nung nasa bundok siya ng Sinai. Kasi itong glory na nangyari kay Moses ay reflection lang. No? Reflection lang ng glory ng Diyos. Kumbaga sa araw ay nireflect lang ito ng buwan. No? At hindi tumagos yung liwanag doon sa veil na pinantakip sa kanyang mukha. Sa verse 3, sabi rito, at narito napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. Doon sa book ni Luke, si Moises at si Elias ay napakita ring merong kalwalhatian. At siyempre, ang kalwalhatian ito ay hindi nagmumula sa loob nila, no? Kundi ito'y kalwalhatian na nagmumula sa langit nung sila ay kasama ng Diyos. At nung katabi nila yung ating Panginoon ay umaabot din sa kanila yung glory ng ating Panginoon. Yan ang tanong, bakit si Moses at saka si Elijah? Sila kasi yung malalaki ang pangalan doon sa Jewish history, no? Sila yung nagre-represent ng tinatawag nating Old Testament. Si Moses ang nag-lead sa kanila para makalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya yung giver of the law. Lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos sa seremonya la, itinuro niya, no? Sa bansang Israel. Sabi ni John Mack, si Moses ay synonymous doon sa Old Testament. Kuminsan daw ang Old Testament ay tinatawag na Moses, no? Kaya nung si Lazaro, gaya nung nabanggit kanina, no? Sa ating Sunday school, si Lazaro, nung namatay, ang sabi ni Abraham, kasi matigas nga yung ulo nung namatay na mayaman, no? Suguin daw niya yung si Lazaro para ipahid yung kanyang, para maniwala yung mga tao, yung mga kapatid niya. Pero sabi ni Abraham, nandoon si Moses at ang mga propeta. Yun ang kanilang paniwalaan. Pag sinabi kasing Moses at propeta, ay tumutukoy ito sa Old Testament. At ang sabi ni Abraham, doon sila makinig. Si Elijah naman ay siyang nagre-represent ng mga propeta sa Old Testament, no? Na maaalaala natin yung pangyayari na nung hamunin niya yung 450 na prophets ni Baal at yung 400 prophets ni Asherah doon sa Mount Carmel. Nag-alay ng mga hayop doon, ng mga baka, at ang sabi niya, doon sa mga bulaang mga propeta na yon ay sunugin nila, no? Sunugin. Pero itong si Elijah, ang ginawa niya, kasi nga walang nangyari, hindi naman nasunog, no? So ang ginawa nitong si Elijah, binasapan niya yon, binasa, at nanalangin siya na yung apoy ay manggaling sa Diyos at tupukin yun. At nangyari yun, no? Hindi lamang yun, marami pang mga pangyayaring ginawa si Elijah na naging kamangha-mangha. Halimbawa, nung hindi siya mamatay, no? Umakyat siya sa langit sakay ng karwahe. So yung presensya ni Moses at ni Elijah ay nagko-confirm lang na si Jesus Christ yung totoong Messiah. Siya yung ipinangakong Messiah sa Old Testament. At ang sabi nito, nakikipag-usap sa kanya. Nagkikwentuhan si Jesus Christ, si Moses at saka si Elijah. Pero hindi binanggit dito sa Matthew, no? Binanggit sa Mark. Sa Luke, nag-uusap silang tatlo, si Jesus Christ, si Moses at saka si Elijah tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit nang mangyari sa Jerusalem.
yung kanyang sasapiting sufferings. So yung kanilang pag-uusap, sa pag-uusap pa lang nila tungkol sa mga bagay na nagpapakita na meron silang pagkakaisa. Yung mga binabanggit sa Old Testament na mga ceremony, no? At yung mga hula patungkol doon sa sufferings ni Jesus Christ at sa darating na glory ay nagpapatunay na nagkakaisa yung kanilang sinasabi na itong si Jesus Christ nga yung isinugong Mesaya. At lahat ng inilalarawan ng mga seremonya, yung mga pagpapatay ng hayop ay tumutukoy kay Jesus Christ at mangyayari sa ating Panginoong Jesus. At dahil nga doon, nung si Jesus Christ ay nagbagong anyo sa harap nila, no? Sa verse 4, ang sabi rito, at sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo, isa ang sayo, ang isang kay Moises, at isa ang kay Elias. At sabi ron sa Luke, hindi niya alam yung kanyang sinasabi, no? Sa Mark chapter 9 verse 6, sinabi ron, hindi niya nalalaman kung anong isasagot sapagkat siya'y lubhang natatakot. Yung sagot ni Pedro na itatayo ko kayo ng tabernakulo, isa tigi-tigisa kayo kay Moses, sa iyo, at kay Elijah, ay may kaugnayan sa tinatawag na Feast of Tabernacles. Meron mga nagsasabi, meron po tayong mga mababasa patungkol dito, na nung panahon na yon, nang si Jesus Christ ay nag-transfigure doon sa bundok, panahon ito ng tinatawag na yung Feast of Sukkot o yung Booths, no? Na kung saan ito'y nagpapaalaala nung pangyayari doon sa wilderness nung sila ay lumaya mula sa pag-aalipin sa Ehipto, na kasama nila yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng arko, no? At doon, pag sila'y humihinto na, gumagawa sila roon ng kanilang mga tent para doon sila magkanlong. At kasama na rin noon yung pinapakitang proteksyon ng Diyos sa kanila. Pinoprotektahan sila sa init ng araw sa pamamagitan ng haliging apoy. So, nandoon yung haliging ulap, no? Nandoon yung presensya ng Diyos sa kanila. Kaya lang, sinabi rito na sila ay lubhang natakot, no? At sinasabi rito si Pedro ay hindi alam yung sinasabi. Maganda yung kanyang layunin, no? Na siya ay naluwalhatiin niya ang ating Panginoon. Kaya lang ang hindi naging maganda rito ay parang ipinantay lang yung ating Panginoon dito kay Moses at saka kay Elijah. Na siya sana ang pinakasentro nung sa pangyayari na yun. Yung si Jesus Christ ang dapat na maging main person sa mga panahon na yun. Kaya lang, ang dahilan ng pagkatakot ng tatlo, ni Pedro, ni James at saka ni Juan, ay dahil sa narinig nilang tinig at yung pagkamangha nila doon sa liwanag, sobrang liwanag na nakaharap nila, no? So, sabi rito sa pulpit commentary ni A.F. Muir, yung suggestion daw ni Peter ay nandoon yung kanyang zeal, yung kanyang sigasig, nung kanyang pagiging makadiyos. Okay? Pero hindi ayon sa kaalaman. Mali yung kanyang knowledge. Kasi pinantay nga niya yung ang kategorya ni Jesus Christ kay
Moses at kay Elias, kasama na ron yung kagustuhan niya na manatili sa kanila yung presensya ng Diyos. Kasi iniisip niya na mas maganda yung nandito tayo sa bundok na to, manatili tayo rito, no? Na kasama ka namin, kasama namin ang iyong presensya. Kaya lang hindi niya naintindihan na yung transfiguration ng ating Panginoon ay preview lang yon. Preview lang. At hindi ito pang permanente. Ito'y patikim pa lang. Pinakita sa kanila ng ating Panginoon kung ano talaga siya, kung ano yung kanyang glory. Na dapat sana ay na yun ang magpapalakas, magpapatibay ng kanilang pananampalataya dahil haharap na sila sa persecution, sa sufferings na mangyayari habang ang ating Panginoon ay hinuhuli. No? Kaya lang, hindi niya naintindihan yun. Okay? Yun ang kumbaga yun ang dapat na maging aral sa bawat isa sa atin, no? Sa bawat pagkilos natin, sa bawat pananalita natin, ay hindi tayo dapat nadadala ng emosyon, no? Dapat nating alamin muna yung mga bagay-bagay, no? Bago tayo kumilos at magsalita para hindi tayo magkamali. So, hindi yun ang plano ng Panginoon, no? Ang kailangan niyang dumaan sa krus at mamatay. Hindi para manatili doon sa bundok na kasama si Pedro, si Juan at si Santiago. So, sa verse 5 ay sabi rito, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. So habang nagsasalita pa si Pedro, hindi pa siya natatapos magsalita, ay kinorek na kagad siya ng Panginoon. Nung nagsalita ang Panginoon na ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ninyong pakinggan, ay para pang sinasabi ng Panginoon na tumigil ka na muna. Hindi ito yung dapat mong gawin. Hindi ito yung dapat na naririnig ko sa iyo. Kasi mali ang iniisip mo. Kasi dito sa yung maningning na ulap na lumilim sa kanila ay ito yung nagbigay ng takot sa kanilang tatlo, no? Yung ulap sa Old Testament nagsisimbolo ito ng presence at guidance ng Diyos. Doon sa Old Testament, makikita natin doon yung na yung cloud ay nakikipag-interact sa tao sa bansang Israel. Ito yung nagko-convey ng glory ng Diyos. Pag gusto niyang ipahayag ang kanyang kalooban, ay nagpapakita siya doon sa bumababa siya doon sa tabernacle. Kaya yung Israel, pag nakita nilang pag hindi pa bumababa yung ulap, ay hindi rin sila umaalis, no? At pagka tumaas na yung ulap, saka pa lang sila maglalakbay. So ando doon yung kagustuhan ng Diyos kung ano yung dapat nilang gawin. At dito sa kasunod na talata, sa verse 5, narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Pag pinagmuni-muni natin yung salitang, ito ang sinisinta kong anak, siya kong kinalulugdan, para bang maalala natin yung salitang, for God so loved the world. Sarap din pakinggan no? Yung kung igagawin nating personal, for God so loved me. For God so loved Sister Jem. For God so loved Pastor Tony. Yung salitang sinisinta, hindi na nga natin masyadong ginagamit kasi malalim na Tagalog, no? Pero ito pala yung salitang nagpapakita ng labis na pag-ibig ng Diyos
tao. Ikaw ang sinisinta kong anak. At ito rin yung main message ng pangyayari ng Transfiguration. Ito ang talagang mensahe ng Diyos sa kanila. At ito rin yung nagpapatunay sa ating Panginoon na talagang siya yung itinalagang Mesiyas. At maalala natin, hindi lamang narinig ang tinig na ito doon sa Transfiguration, kundi narinig din kung si Jesus Christ ay binautismuhan. No? Ngayon po, ang Transfiguration ay tapos na. Hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari doon, no? Ang dumating na lamang po sa atin ay kwento ng mga apostol tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pero ang glory ba ng Diyos ay makikita pa rin natin? Makikita natin yan sa kanyang muling pagbabalik. Pero hindi natin alam kung anong klaseng luwalhati yun, no? Sabi sa John chapter 11 verse 40, di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Ito yung sagot ni sagot ni Jesus nung si Marta ay yung kapatid na niyang si Lazaro ay namatay na 4 na araw nang nalilibing. At hinihintay nila yung ating Panginoon samantalang hindi pa namamatay si Lazaro. Pero sinadya talaga ng Panginoon na hindi dumating doon sa lugar na yon, nung araw na yon. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang kamatayang ito, ang sakit na ito ay hindi hahantong sa kamatayan, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ang nangyari, namatay pa rin si Lazaro, no? Pero hindi pala yung kamatayan ang dulo ng pangyayari na yon, kundi yung kaluwalhatian nga ng Diyos. Nung nabuhay si Lazaro at doon nakita yung glory ng Diyos. Yung pagtawag ni Jesus kay Lazaro sa libingan, larawan din ng pagtawag ng ating Panginoon nung tayo po ay patay sa ating mga kasalanan. Tinawag tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, inalis ng banal na Espiritu yung lambong na tumatakip sa ating isipan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Sabi sa aklat ng mga awit sa 139, ang glory ng Diyos ay makikita sa pamamagitan ng kanyang presence. Hindi na natin kailangan makita yung nagliliwanag na nakasisilaw na liwanag doon sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Basta tayo ay patuloy na sumampalataya, ay makikita natin yung glory ng ating Panginoon. Ito pong pangyayaring ito ay may kaugnayan dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, no? Na tayong lahat na wala ng lambong yung mukha ay parang tumitingin sa isang salamin na hindi pa natin talaga nakikita kung ano yung itsura natin sa salamin kasi malabo yung salamin. Pero habang tumatagal, habang tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon, patuloy tayong nagpapasakop sa Kanya, patuloy tayong sumusunod, ay nakikita natin unti-unti yung Kanyang glory sa pamamagitan ng ating pagbabago. Dito sinabi sa verse 18, datapot tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu.
Yung salitang nababago dito ay yun din ang ginamit doon sa transfiguration. Nang ibig sabihin ay transfigure, transform. Gaya nga ng sermon kanina, na kailangan nating magpatuloy mag-aral ng salita ng Diyos para tayo ay magkaroon ng paglago. Na habang tumatagal, ay nababago tayo unti-unti, no? Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesukristo. Kung babasahin natin yung mga nauna ron, ang hindi nakakilala sa Panginoon at hindi tumutugon sa kanyang panawagan sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ito yung mga taong may lambong yung mukha. Diba? Alam po nating lahat yan. Na habang hindi inaalis ng Diyos yung lambong, ay hindi natin makikita yung kaluwalhatian ng Ebanghelyo na ipinapahayag na nila Pablo. Pero dito sabi, tayo ay walang lambong ang mukha. Tinanggal na ng Diyos ang lambong sa ating mga mukha. Kung sa paanong sa pamamagitan ng creation, sinabi ng Panginoong Diyos doon, ang let there be light, ang sabi ng Panginoon doon, let there be light. At yung light na yon ay nagningning din sa puso natin na dati ang ating puso ay nadidimlan dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil nga tinanggal na ng ating Panginoon yung lambong sa ating mukha, ay nakikilala natin unti-unti yung ating Panginoon. Kaya kung halimbawa patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy nating patuloy yung ating pagkakaisa, patuloy yung ating pagluwalhati, nagbabasa tayo palagi ng salita ng Diyos, nakikinig tayo ng mga pangangaral. Kumbaga ay yung liwanag ng yung kaluwalhatian ng Panginoon ay unti-unting nawawala yung lambong sa ating mga mukha hanggang sa makita natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi na natin kailangan pang makita yung nagliliwanag na ilaw sa mukha ng ating Panginoon para makita yung kanyang kaluwalhatian. Manatili lamang po tayong sumasampalataya, manatili lamang tayong sumunod at magpasakop sa Panginoon, makikita yung kanyang kaluwalhatian. At dito nga sa verse 6, no, nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasob sila at lubhang nangatakot. Ang kailangan lamang po, mga kapatid, ay mamuhay tayo ng may takot sa Panginoon. Sabi doon sa aklat ng mga kawikaan, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, naluluwalhati yung ating Panginoon. Pag nakikita nila yung ating pamumuhay, nakikita ng iba yung kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi na po natin kailangan pang umakyat sa bundok. Hindi na po natin kailangang maranasan pa yung naranasan nilang tatlo. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ng patuloy na pagpapakabanal, no? At yung pagpapakita po ng takot at paggalang sa ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Tunay nga o Diyos na dapat kang maluwalhati palagi sa aming kalagitnaan, hindi lamang po sa pamamagitan ng aming mga gawi o sa aming mga salita, Panginoon, kundi sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo na makita ng iba, Panginoon, ang kaluwalhatian mo sa amin. At hayaan mo kami ay patuloy na matuto upang sa ganon, Panginoon, ay lalo kang
lalong makita ang iyong kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mong sa pamamagitan ng aming pagsamba ngayong hapon ay muli naming naluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Purihin po ang iyong pangalan, pangalan ni Jesus. Amen.